Kung sobrang ganda niya ha, kung sobrang ganda niya, dapat nung first week pa lang niya, first week or first day pa lang niya, first day of work, Kefalik, mga tahabibi, mga habibi, ya habibi, tama? Yung mga magaganda, ha? Mag-move on na kayong lahat. Di ba? Wala na kayong pinoproblema dahil maganda na kayo eh. Di ba? Lalong-lalo na yung mga nandito sa Saudi Arabia. Tapos dun sa mga tsaka naman, ha? May pag-asa pa. Di ba? May pag-asa pa. Sabi ni Kabayan. Hindi ko sabi yun. Sabi daw ni Kabayan. So, ayan. Yan ang trending ngayon dito sa social media. Dito mismo sa Saudi Arabia, ha? Yan mismo dito sa Saudi Arabia. Yan ang trending ngayon. Ngayon, magko-comment lang tayo. Ang tunay daw na dahilan ng pag-uwi ni Kabayan, di ba? So, given the fact na, wow, English yun ha, given the fact na, may tsura nga naman siya, gwapa, gwapa habibi, gwapo Jude, di ba? Gwapa nga naman, hindi mo maikakaila, hindi mo maididinay na mahitsura talaga siya, Ngayon, kung sobrang ganda niya ha, dapat nung first week pa lang niya, first week or first day pa lang niya, first day of work niya sa kanyang amo or second day or third day, kung talagang sobrang gandang-ganda niya, di ba? Dapat dun pa lang hindi na siya pinagtrabaho. Diba? Hindi na siya pinagtrabaho dapat. Sinolin na kaagad siya direkta doon sa agency. Kung talagang sobrang ganda niya. Diba? Remember, may gwapo nga dito na may gwapo, diba? May isang gwapong Saudi na hindi pinapasok dito dahil nga, diba, nagkakandara pa yung mga lot B. So yun, hindi na pinapasok dito. So itong si Kabayan, ito ang tunay na dahilan. Okay? Walang masama sa i-comment natin, ha? Dahil ang comment na yun is sinend lang din sa atin. Mukha naman siyang legit. Yan. Ayan ang totoong dahilan dyan. Ayan ha. Walang mekos-mekos yan, ha? Walang hocus-pocus yan. Andyan mismo. Ayaw ko lang yung sabihin yung pangalan, no? Andyan yung pangalan, pero ayaw ko lang banggitin. Eto, 3 ang dahilan kung bakit napauwi si Habibing Gwapang Kabayan. Ayan ha. Pero bago ang lahat, wala sa hitsura ang pag-a-apply kung mag-a-apply ka as an OFW kahit sa ibang bansa pa yan. As long as na kaya mo ang trabahong papasukin mo. Diba? Wala sa hitsura yan. Tandaan nyo yan lagi ha. Wala sa hitsura. Nasa kakayanan nyo. Diba? Kung ano yung pwede nyong i-contribute. Diba? Sa kumpanya. Regardless ang iyong pinag-aralan at hitsura. So, eto na yung comment. 3 dahilan. Babasahin ko yung summary lang ha. Para po sa kalaman ng lahat, yung pong nag-viral na Pinay na pinauwi daw po dahil maganda siya. May ganyan pa. Anong tawag dyan? Close parenthesis? Hindi yung ganon. Hindi ko alam kung ano yun eh. Siyempre, mafi maalam ya habibi. Kaliwali. Okay? Hindi po siya pinauwi dahil maganda lang siya. Diba? Tama ako. Nandun na yung given the fact na may itsura nga siya. Pero kung talagang sobrang ganda ni Kabayan na Marian Rivera yan, dapat first day, second day pa lang niya, dinala na kaagad sa agency, hindi na kaagad pinagtrabaho. Kung talagang sobrang ganda niya, dinaig pa niya yung ibig sabihin, dadaigay pa niya yung mga Miss Universe na sumasali, mga ganon. Diba? Hindi naman, okay?
Eto, ang totoong istorya ba niyan, pinauwi si kabayan dahil ilang beses na po siyang ilang beses na po niyang ginawang lumabas sa banyo na nakatapis. Ayan, ilang beses siyang lumabas sa banyo na nakatapis o nakabalot lang ng towel pagkatapos niyang maligo. Wala kasing period eh. Ayan. Nilagyan ko lang ng period. Nung una po siyang nakitang ganun ni Madam, hala, ay sinabihan na po siya, pero inulit pa rin niya at sinabihan din siya, inulit pa rin nung naligo ulit, ganun ulit ang ginawa niya, nakatapis pa rin. Ayan, habang lumalabas ng banyo. Oo nga naman, kasi baka mamaya may mga kasamang lalaki doon, may mga lalaki sa balay, tapos lumabas siya ng ganun. Diba? Which is wrong. Tama? Okay. Ito, pangalawa. Sinabihan din siya ni Madam na wag sasama sa amo niyang lalaki, na siya lang mag-isa. O, pangalawa yun ha? Okay, na wag sasama sa among lalaki na siya lang mag-isa. Tama nga naman. For ano yun? For safety purpose. Ayan. Tama, di ba? Okay? Pero inulit pa rin niya. Ay, inulit na naman. Sumama na naman siya sa amo niya na mag-isa. So, pangalawang beses na yun. Diyos ko po, ilang beses na. Which is wrong. Okay? Pangatlo. Ito yung pangatlong malupit. At sinabihan din siya na wag sasama sa yun, nasabi ko na yun, di ba? Pero ginawa pa rin niya. Okay, pati ang pag-lock ng kwarto. Pati ang pag-lock ng kwarto. Okay. Sinabi sa kanya ni Madam niya, pero hindi niya ginagawa. Buti nga po, hindi ko maintindihan yung pag-lock ha. Yung pag-lock ng kwarto, hindi ko maintindihan. Kung naglalak ba siya ng kwarto o hindi naglalak ng kwarto. Okay? So, yun yung medyo komplikado yon. Wala akong ano doon, okay? Hindi ko ma-justify yun kasi mali yung mensahe niya. Hindi niya masyado kinarify yun. Naglalak siya ng kwarto o hindi niya nilalak yung kwarto habang mag-isa siya. Ganon. Hindi ko alam yun. Hindi ako makakapag-comment doon. Pero tatlo yung dahilan na yun ha. Okay, ito susunod. Buti nga po si Madam mabait kaya binalik siya sa agency dito sa Abdul Latif Agency dito sa Riyadh kung saan nakakommunicate ang agency niya sa Pinas. Nung makita po siya ni Cabo ini-interview, hindi po siya nagsabi ng totoong dahilan at wala po ang amo niya dahil iniwan siya dun sa agency. Ayan, hindi siya nagsabi ng totoo. Diba? Kumbaga, hindi kaharap si Madam, hindi niya sinabi ang totoong dahilan kung bakit siya dinala sa agency na yan. Okay? At pinauwi ni Madam. Dahil hindi nga nakaharap si Madam. Pero kung nakaharap si Madam doon, malamang nagsabi ng totoo yung si Guwapa na si Kabayan at si Madam mismo ang nagsabi. Diba? Hindi natin maano yung istoryang yon, di ba? Baka mamaya si Madam, iba din yung kanyang version, di ba? So, pass tayo doon. So, yun yung tatlong dahilan. Okay. Pero kung ano't-ano pa man, ang haba kasi, ayan Pero kung ano't-ano pa man yung dahilan na yan, ha? Basta alam ko dyan, hindi batay yan ang inyong looks. Napiyok ako doon. Sa pag-a-apply ng trabaho abroad. So, wag niyong isipin na kung ano ang hitsura nyo. Kung maganda kayo or tsaka kayo.